Try na to kung mo turn on ba na siya. Okay. Turn on na to ang breaker. So, good day, good afternoon, o mayang hapon sa tanan. So, karang adlaw, we'll try to install the 7 kilowatt charger of the BYD Atto 3. So, ang atong BYD Atto 3, actually, there are two chargers included sa iyang package. So, one of which is the 2 kilowatt charger. Katong pwede rin na to isaksak sa ordinary outlet sa balay as long as specified cable wirings ang gigamit mo in your house wiring to support the 10 ampere load sa imong ordinary charger. So karon we'll try to install the 7 kilowatt charger since mas paspas siya gamay compared sa katong 2 kilowatt lang, di ba? Okay, so tanaw na to ang box. O let's see kung unsay included niya sa iyang mga sulod. Okay, so mo na siya ang included inside the box. So the 7 kilowatt charger, and let's take a look at the inside. Okay, so yun ay mga hooks and screws to mount the charger. Okay, so kani siya murag mo siya mounting hook, butang nimo sa wall, tapos dire nimo i-loop ang imuhang cable. And na siya ipinadang AC charging card. Okay, so AC charging card. Siguro i-tap na nimo siya for you to charge your vehicle. And the charger itself. So ato sang tanggalon ha. So, muna siya ang charger itself. So, let's check na to niya kung unsa katas-on ang kable ni. But these are big cables, no? So, pares na siya almost kilak-on sa kuwang pinky. Okay. So, I think so this is an AC charger. So, ang iyang mounting bracket. Okay. So, i-hook lang ni siguro siya dire. Then, i-lock sa ilawom. Okay, so, mga kable. Siguro, check na to unsay mga sulod ani dire. Okay, for sure, there are two slots gana there. Okay, so this one mo na siya ang gikan sa cable, which is the AC cable, and kani mo na siya ang positioning siguro sa mga kable. So kani siya nga charger is requiring 32 amp nga kable, AC cable, which is dapat separated ang imong breaker from the main breaker sa imong balay, or sa for safety reasons na po na siya, no? Okay, so we will be connecting this one kani dire sa ato ang main breaker. So last time kani siya mo siya ang main breaker sa balay, which is the NEMA 3R, which is only a 63 ampere na MCB, mini circuit breaker.
And also, ginstallan na ko siya og digital meter para ma-check na to actual voltage and current. And kani muna siya ang bag-o nga panel box. Okay, sa new panel box ang ato ang main line coming from the electric company sa mo address sa Cebu is Beco. So coming from the electric line padung dito sa poste sa gawas, so na dito ang Beco. Okay, so sa kaning panel box siguro ako lang ibutang later ang diagram. So this one now is the main breaker. So giilisan ako siya to 100 amperes nga main breaker, which is also an MCB, and a digital meter. This one nga pwede nimong monitor sa imong phone kung sa iyang current, iyang load, pila kilowatts. And this one is already the 40 ampere nga circuit breaker, which is an RCBO. So for you to install the 7 kilowatt charger, ginanglan ka og 40 amps nga breaker, kay ang iyang maximum current is around 32 amperes. Okay, and natay extra diri gamay for future use ni siya, just in case we'll be installing solar panels sa rooftop na to. And lastly, we also installed the surge protection device. Okay, so man siya surge protector, and all of this okay, naka-parallel after sa output aning device na to. Okay, so mo na siya. Then kani coming from the karaan na circuit breakers balay, it is now parallel also to this panel board. And ato ang surge protector device nasa siya main grounding rod connected sa ato ang grounding cable connected sa atong grounding rod. So padung na siya diri sa so lubong na siya sa ubos. Okay, so we also have the existing ni siyang grounding cable padung dito sa babaw. Okay, so before na to itaod ang kable, we'll be using this one. So this is the THHN number 8 or 8mm na gauge cable, around mga 10 meters. Okay, so kana siya ato ning ipalusot dito sa babaw there, and atong i-drop dito sa pika side. Okay, naman diri pabor ang ato ang charger sa atong sakyanan. Okay, so sibli diri na to siya ibutang parallel diri kay para isod na to siya diri sa electrical PVC nga molding. Okay, at the same time na po diri atong existing convenience outlet sa balay. So hopefully mas pasud ra nato siya diri. Okay, so mana, so let's try to prep the cable nga ato atong gamiton, atong ipalusot diri.
gabi na og nahumara na to install ang 7 kilowatt charger. Okay, and ato na sang na-install ang kable dire sa atong main board. Okay, so kani siya, so muna siya ipadagan dito sa pabaw. So fix lang yan nato na para malimpyo po. So kani siya, dire siya nabilong kaning breaker. Kani siya. So this is a 40 amp na breaker. Og try na to kung mo turn on ba ni siya. Okay. Turn on na to ang breaker. Okay, so far turn on na, nasa 4.3 amps. O naka green mode na to ang charger. So green mode, so if it's on green mode, meaning the charger is ready. So karon, the next thing na itong buhaton is try na to og charge ang sakyanan. So muna yung tinuoray nga test, no. So another yung charging plug, medyo ngit-ngit lang gamay. Another, so charging plug, muna yung charging cable, og green indicator na ang charger. And nahanglan ta ni yung charging card, yung RFID na charging card. So first check na to pilay current reading. So karon na siya sa 4.4 amperes, 222 volts, 1000 watts na karon. So 4.5 expectedly no abot na siya og 32 amperes. Okay, so anuay na to ang kable. So kani siya nga kable is about mga 7.5 meters. So medyo taas-taas. Saan mo na ito gamay? Okay, sakto na nga leg. Saksak na. So check na to pilay current na charge sa battery. Key not detected, sorry. Nare-dire yawi na bilin. Dire yawi. So nakasaksak na ang charger kani. Naka-red indicator siya pero pa siya nag-start of charge. Okay, kinanglan na to i-swipe ang iyang RFID card. So currently na siya sa 65% battery indicated sa lower right portion, 65%. So karon tanaw na to kung mag-charge ba ni siya. So ang status ani niya once mag-charge is blinking siya na green.
Okay, so pasubutan ni basta yellow, it's ready. So tap na to ang cart. Okay, so blinking green, meaning it's charging na siya. So successfully na install na to ang charger. It's blinking green. So check na to ang percentage sa battery. So 65%. So 65% na to na battery. And charging at 5.9 kilowatt. So mas maayo na lami compared sa katong 2 kilowatt nga battery nga mo charge ka siya to 1.6 kilowatt. So 5.9, so almost 6 kilowatt. So 65%, so 3 hours and 44 minutes. So karon atong pangutan na kung pila ang current na napuno sa load na to sa ato ang breaker sa balay. So karon current is now 35 amps. So kaganina na siya sa 4.5 amps. Now at 35 amps. So lukso siya about mga 30 amps approximately. Check na to ang kable kung di ba siya init. So far walay change sa temperature. Okay kayo ang charging. So check na to later after 3 hours and 45 minutes. Unsay status na pod sa ato ang charger. So successfully na-install na to ang charger. Og naka-charge na pod ang sakyanan. So first time naka-charge na karon sa balay using the 7 kilowatt charger. As to the question nganong tutob lang siya 5.9 kilowatt, so I'll have to find out. So 65%, 3 hours and 43 minutes. Nice.